Pilipinas ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang mga makakasama ninyo ngayong araw ng Biyernes, thank God it's Oy! Friday, 26 ng Abril. Ako po, Thea Pecho Corpuz. Ito po si Ray Sibayas, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, Sama-sama tayo, Pilipino! At ngayon, para sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, presyo ng petrolyo. Hindi ko alam kung pampainit pa to ng ulo o pampalamig, pampakalma. Kunting lamig. Ayan, presyo ng petrolyo may aasahang katiting na rollback sa susunod na linggo ayon yan sa Department of Energy. 33 lugar na sa danger level ng heat index ngayong Biyernes. Metro Manila, abay nakaranas daw po ngayon ng 43 degrees Celsius na heat index. Yun, that explains why. Yes. Ang sakit ng mata ko. Sabi ko, bakit parang tuyong-tuyo pag lumalabas? Ang hapdi pa ng tama sa balat. Correct. Level ng tubig sa mga dam na babawasan na. San Roque at Pantabangan Dams nasa critical level ang tubig. Ayon yan sa Pag-asa. Luzon at Visayas grids nasa yellow alert ngayon dahil pa rin po sa manipis sa supply ng kuryente. Multilateral maritime exercises ng Pilipinas, US at France para sa Balikatan War Games umarangkada na. VFA ng Pilipinas ng Pransya, aba, tinatrabaho na raw ho. Defense meeting kasado na po sa Paris sa susunod na buwan ng Mayo. Crime rate sa buong bansa mas mababa sa BBM administration kesa noong panahon ng Duterte administration ayon yan sa Philippine National Police. O ingat po tayo sa mga kasalan ngayon, abay yung masayang kasalan sa may South UP Maguindanao na uwi sa disgrasya. Bakit? 70 katao ang nabiktima ng food poisoning. Ouch. Samantala, 3 magsasaka sa Cagayan tinamaan Nang? kidlat. Ha? Habang nakasilong sa puno, 2 patay, 1 ang sugatan. O heto, naku naman no, Emperor Penguins sa Antarctica. Di ba ma-cute yan? Mga Oo, penguin. penguin. Tsaka loyal. Oo, nangangamatay na raw ho. Ay, bakit? Dahil po sa ice meltdown. Oo, Sa pagkatunaw ng mga yelo doon sa Antarctica. Kawawa wow naman no. At para sa detalye, magandang balita para sa ating mga motorista dahil namumuro ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, 20 sentimo hanggang 45 sentimos ang posibleng tapyas sa kada litro ng gasolina habang 40 sentimos hanggang 50 naman sa diesel. Posible namang maglaro sa 70 hanggang 90 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunso dito ng pagpawi ng pangamba sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel at pagtaas ng crude inventory ng Amerika. Sana next week, next week rollback ulit. Rollback lang tayo. Diba? Maganda naman pa inut-inut lang, hindi naman kailangan isang bagsakan. Tsaka huwag tayong masyadong nag-i-increase. Nai-increase lahat presyo. Ang problema, tapos ang rollback, wala man lang piso. Kung mag-increase naman sobra-sobra sa piso, 2 piso. Yung rollback hindi mo maramdaman, pero yung increase at damang-dama. Oo, sigurado. Naku, talaga naman. Samantala, sa ating pong kalagayan po ng ating panahon, sa temperatura, 33 mga lugar daw po sa bansa ngayon ang nakaranas ng danger level na heat index. Ngayon pong thank God it's Friday. Ayon po sa heat index bulletin ng Pag-asa, tinatayang abot daw po sa may 42 degrees at posible pang umakyat hanggang 47 degrees Celsius. Ang init factor po sa ilang bahagi ng bansa
Pinakamataas na heat index ngayong araw sa Dagupan City, dyan po sa Pangasinan, kung saan abot po ito sa 47 degrees Celsius. Abes, mainit doon, Samantala dito po sa National Capital Region, abot na po sa may 42 degrees hanggang 43 degrees Celsius ang heat index. Hanginit! Na-try mo na magluto-lutuan sa Natuloy na tuloy yung lalamunan ko. Oo nga, pati lalamunan natigang. Sorry po. Oo, pakikli. Pengen ng kape. Kapera. Magkakapera tayo. Bumaba na ang antas ng tubig sa mga dam pero nananatili pa rin normal ang level ng tubig sa Angat. Ito ang sinabi ni Pag-asa hydrologist Richard Orendain sa gitna ng nararanasang matinding init na epekto ng El Nino. Ayon kay Orendain, nasa 189.62 meters pa ang water level ng Angat Dam na maituturing pa rin namang normal. Pero sabi ni Orendain, maituturing pang critical ang level ng tubig sa San Roque Dam sa Pangasinan at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija na nagsusupply naman ng tubig sa mga irigasyon sa maraming probinsya. Narito ang pahayag ni Orendain. Okay, ma'am. Ang San Roque Dam, ito po yung pinaka-critical sa ngayon, San Roque Dam, dahil nga Pantabangan ng San Roque Dam pala, dahil nga nagsusupply din ito ng irrigation and plus may may power generation. Yun, medyo sumasagsad na rin. Oo. And yung ibang mga dams natin is dahil nga wala silang generation ngayon, like Magat Dam, so stop yung operation niya. Medyo tumataas siya ng konti, bagyasan tumataas dahil nga wala siyang outflow eh. Dagdag pa ng Pag-asa hydrologist, posible naman magkaroon na ng ulan sa Mayo dahil sa transition sa southwest monsoon o habagat mula sa easterlies. Uy, di ba pagka Di ba i-shortcut na lang yun, yung Abril? Ay, may ano pa naman tayo? 1, 2, 3, 4 na araw na lang. Oo nga pala, Mayo na. Oo, Mayo na. Di ba yung pagka first rain of May, parang may ibig sabihin? Di, sabi kasi dati nakagawin natin, kapag unang ulan sa Mayo, dapat maligo ka sa ulan. Oo, yan. Para bakit matanggal nga? ang mga sakit-sakit sa katawan. Yung mga bungang araw. Sa bagay, yung kasi kung mga ganito ba naman yung skin pinanggalingan diseases. mong panahon, dati talagang Abay talaga mabasa. inaabangan dati. Ewan ko ngayon, mukhang di na inabang kasi masyado nang marumi ang hangin. Oo, sabi naman nila ngayon, wag Lalo mo ka salubungin. Wag mo salubungin yung unang bugso ng ulan kasi dirty. Yes, kasi hindi pa nahuhugasan yung mga kalsada, yung ating hangin. Yun. So dirty pa daw yung ibibigay Dirty, na ulan. Dirty talaga. Hoy, nakadilaw daw ho ngayon. Nakadilaw po ngayon ang alerto sa Luzon at Visayas Grid. Sa abiso po ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, naka-yellow alert ang Luzon Grid ng 1:00 hanggang 5:00 ho ngayong hapon at mula 7:00 hanggang 10:00 ho mamayang gabi. Yellow alert din po ang Visayas Grid simula 1:00 ho hanggang 3:00 ng hapon. Habang red alert, hindi lang pala dilaw. Mayroon din palang pula sa Visayas Grid, 3:00 hanggang 4:00 ho ng hapon at muling ibabalik sa yellow alert 4:00 ng hapon hanggang 9:00 ho ng gabi. Samantala, isinailalim naman po sa yellow alert ang Mindanao Grid mula 1:00 hanggang 3:00 ho ngayong hapon. Ang pagpapalawig po ng sa yellow alert interval sa Luzon at yellow alert sa Mindanao ay bunsod po ng inaasang mataas na demand, habang ang red alert sa Visayas Grid ay dahil po sa pagdagdag ng power export mula sa Luzon. Sa iba pang balita, umarangkada na ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kauna-unahang Multilateral Maritime Exercises o MME na tampok sa Balikatan War Games. Kasama sa unang bahagi ng 5 araw na drill sa West Philippine Sea ang BRP Davao del Sur at BRP Ramon Alcaraz mula Pilipinas, USS Harper's Ferry ng United States Indo-Pacific Command at FS Vendemiar ng French Royal Navy.
Navy. Batay sa mga kuhang ibinahagi ng AFP Western Command, nagsagawa ng division tactics ang 3 puwersa sa Puerto Princesa, Palawan. Sa mga susunod na araw, kasadong dalhin ng MME ng balikatan sa dulo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kasama ang mga Coast Guard ship ng Pilipinas at Estados Unidos. Diyan na magkakakitaan. Nandyan, yan ba yung sinasabi ng China Coast dyan Guard na magkakabulagaan. na sila? Kasi sangkaterba mga Chinese ships dyan sa area ng EEZ natin. EEZ natin yan, di ho nang EEZ ng China. Ha? Oo, EEZ natin kasi nasa ano pa natin yan. Exclusive Economic Zone. Ilang nautical miles nga yung ating EEZ. Kasi hirap kasi numbers ang territorial kasi natin nasa 12 lang ba? Pero yung EEZ mas masigit pa, lagpas pa doon. Yun. Ang laki ng mga barko, no? Saan yun? Yata. Maganda yan, no? May mga barko pala tayong big. Big. Samantala, inaasahan daw pong sisimulan na sa lalo madaling panahon ng negosasyon para po sa isang Visiting Forces Agreement o VFA ng Pransya at ng Pilipinas. Ayon po kay French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle, angkop lamang daw po na pag-usapan ng mga paraan para simulan ang negosasyon sa gagawing Defense Committee meeting sa Paris, France sa buwan ng Mayo. Kamakailan lamang ay nilagdaan daw po ng Pilipinas ang Defense Cooperation Agreements sa Canada at UK o United Kingdom. Gayon din nagpapatuloy po ang negosasyon para sa isang Military Access Pact kasama po ang bansang Japan kung saan tinatawag itong Reciprocal Access Agreement o RAA. Samantala, mas kakaunti ang naitalang krimen sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaparehong panahon. Batay ito sa datos na inilabas ni Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos. Ayon sa Presidential Communications Office, sinabi ni Abalos na bumuti ang peace and order situation sa bansa. Mula sa higit 195,000 index crime volume noong 2016 hanggang 2018, ay bumaba ito sa higit 75,000 nitong 2022 hanggang April 2024. Sabi pa ng ahensya, nabawasan din ang bilang ng mga naitatalang krimen kada buwan habang tumaas naman ang na-record na total crime solution efficiency ng Philippine National Police. Sana magtuloy-tuloy naman yan. Oo, di ba? Kung pwede naman pala tayo mag-behave. Pwede naman pala eh. Disiplina. Disiplina apaw. Ayan. Pero standby po sa iba pang mga balita, no? Naku, meron hong mga manong tayo na mga manalon dyan sa Cagayan. Abay sumilong sa puno dahil sa malakas ang busang ulan. Grabe, no? Abay biglang kumulog at kumidlat. Ayun lang. Tinamaan sila ng kidlat. Dalawa habang tinatay. Nakasilong sa ilalim ng puno. Duwa tinatay, may isa tisugatan. Ano ba naman yan, no? Akala ko, madalang lang yung natatamaan ng kidlat. Parang dumadalas, parang mataas yung ratio niya. Sabi nga raw, nagiging lightning arrester tayo mga tao eh. Kapag siguro open field yung puno. Kasi baka naging lightning arrester yung puno. Oo nga, no? So akala mo, ang gusto mo sana ikaw ay safe, di ba? Kaya ikaw ay sumilong, ay magkasakit, yung pala, ingat po. Yun pa ang magiging mitya ng kanilang buhay. Pero anong binabanggit mo yung na food poison yan? Kasalan? Ito na nga, kasalan sa South UP Maguindanao, nauwi sa disgrasya dahil 70 katao na biktima ng food poisoning. Ano kayo hinain nila? Ano yung naisubo at nalunok? Diba? Para sila ano ba mga pagkain na madaling mapanis? Basta may tomato sauce. Ganun ba? Basta may kamatis. Di ba tsaka nabangles siya agad? Yung spaghetti, ganun, kasama na yun. Oo. Kaya yung nga mga diba pansit. yung iba na mga fast food chains, pinaghihiwalay nila yung sauce. Yung sauce. Sauce, yan. Tsaka yung pasta. Kasi nga daw, kapag ka napawisan na, ayan na yan. Paano yung pansit, di ba? Pansit yan ganun din. Kasi di ba, yung malunguop. Ang cabbage, may sarili siyang amoy. So pagka nakulob siya, napawisan siya, nainitan siya. Kaya ang ginagawa dyan, pinapasingawan. Kaya lang, madaling lumamig.
Oo, di ba? Diyos mio. Ingat po Hindi tayo, nila siguro no? ng amoy. Lalo na ngayong mga panahon nito, naku, sobrang tindi ng init. Oo, ang daling makapanis ng pagkain kapag ka mainit ang panahon. Yes. Sinaing nga lang minsan eh. Di ba? Akala mo okay pa. Hanggang okay lang yan. Tira mo ng pananghali, mamayang gabi, kainin natin. Wala na, panis na. Pero ang balita natin ay hindi napapanis. Diyan lamang kayo tumutok pa rin sa break time sa DZRH. Kasama pa rin Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang oras, 25 minutos makalipas ang alas 4. DZRH Break Time. Mamaya, abangan po ninyo ang... Sa lahat ng gusto magkape. Magkakape tayo. Magkakapera. Yan. Ano Yan. gagawin para magkapera? Tawag lang kayo sa telepono. Yan ang gagawin po ninyo. Tapos sagutin po ninyo ating napakahalagang katanungan. Na ang sagot ay DCRH. Pero feeling ko lang naman kasi nila. Kaya nga sila nakatawag sa atin kasi nakatutok ano sila ba yung sa tanong ating natin, Miss Thea? Anong himpilan ng radyo na kauna-una sa Pilipinas ang nagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ngayong taon? Yan, 85 years old na po ang DCRH. Yan, ha? Sinabi ko na yung answer. Sinabi, ano yung number na tatawagan? Tatawag po kayo sa 883261 66. Yun. 88326166. Pabilisan lang po yan. Oo. Instant, meron kayong magkakape tayo. Magkakapera. Magkakapera tayo. Yan. Parang sila lang, tayo hindi naman. Oo nga, no? Pwede Oo. ba pakishare? Samantala, sa iyo pagdetalya na ating mga nagbabagang balita, tinatayang 70 kataong nabiktima ng food poisoning sa isang kasalan sa Barangay Pandan, South UP, Maguindanao del Norte. Sa report ni RH19 Jundi Makutak, halos mapuno ng mga pasyente ang municipal hospital kung saan isinugod ang mga biktima. Ayon sa mga opisyal ng barangay, sa dami ng pasyente ay sa labas na lang ng ospital pansamantalang inasikaso ang iba habang mayroon ding mga dinala sa katabing bayan. Sa report ng South UP Municipal Information Office, nakakaranas ng pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng tiyan at ang mga bisita na matapos kumain. Anong kinain? Ini-examine na ang tubig at pagkain inihanda sa kasal, partikular ang nilutong manok na may gata ng niyog o ang tinatawag na beniton na isa sa delicacy ng tribong Teduray. So parang manok ginataang na may manok for us. ginataang manok. Hindi naman parang tinola style. Hindi, pagkagata, ano lang. Parang binakol pag tinola, di ba? Oo Pero ito nga. gata to Gata So talaga. gata talaga siya. Yan, mga masiselan Naku, din ingat talaga po na tayo, pagkain. ha? Yan, may gata. Ay, yung mga ganyan mga problema ngayong panahon na ito ng tag-init. Yay, oo. Delikado, ha? Delikado talaga. Tapos, bawal po na mawala ng patak ng tubig ang ating mga gripo kapag kaganyan. Ay, oo, syempre naman. Diyos Saka ko yun. delikado rin sa iniinom na tubig. Oo naman. Baka yung lugar na pinagkukunan po ninyo, yung tubig ay kontaminado. Di ba? Hindi na-filter. Yan. Yan. Standby, Let and Milky sa ating pa rin pong balita. Susunod na po kayo pagkalipas ng ating balitang ito. Isang 14 anyos na dalagitang binaril at napatay sa loob ng kanilang bahay sa Maytalisay, Cebu. Ayon po sa report ng pulisya, gumagawa daw po ng module. Naku naman ang 14 anyos na biktima nang mangyari po ang naturang karumal-dumal na krimen sa barangay Kansohong. Batay po sa initial investigation, pinagnakawan pa ang loob ho ng bahay. 14 anyos? Oo, 14 years old lang, bago pinagbabaril ang naturang estudyante. Kawawa naman. Sana Asan mga kasama ng kinuha na lang yung estudyante? Oo nga, Oo. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival. Naipugnayan na po ang DepEd Region 7 sa Talisay City Police para agad na maresolba o malutas ang naturang karumal-dumal na krimen. Baka naman, hindi naman kaya nangungupahan lang sa bahay para doon sa kanyang pag-aaral, At nag-iisa lang siya doon sa bahay. Yun ang malaking katanungan for me. Wala Kaninong yung mga house yan? kasambahay. Dorm lang ba yan? Oo. Bakit wala siyang kasama? Walang parents, walang kamag-anak. At saka ba't natiktika na may pera siya? Magkano yung nga. nawala? Yun. Naku naman,
Samantala, tawagin na natin Ito ang na. ating mga reports. Pangulong BBM positibong malaki Ang alin? maitutulong Ayun. sa ekonomiya ng mas pinagandang Batangas Malaki. Passenger Port Terminal. Ah. Oo, di ba? I-detalye mo yan, RH14 letter C sa Miss Leth. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang natapos ng mas malaki at modernong passenger terminal sa Batangas Port. At sa kanyang talumpati sa inaugurasyon, sinabi ng Pangulo na malaking bagay ang ganitong sa publiko. Marami anya ang mahihikayat na bumiyahe kapag maginhawa ang paglalakbay. Ayon pa kay Pangulong Marcos, mahalaga sa ekonomiya ang mataas na bilang ng mga pasahero at kalakal. Ito'y lalot ang Batangas Port at ang nagdurugtong sa mainland Luzon, sa Mimaropa hanggang sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. It is a gateway to the nation's dynamic capital region, a portal to agricultural powerhouses, access point to island tourism paradises, and a receiver of goods that fuel the vibrancy of our economy. Si Pangulong Bongbong Marcos para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Miss Let, Yes, saan mo natagpuan yung ano yan, yung Batangas Passenger Port Terminal? sa Batangas City mismo. Sa mismong Batangas City. Yun, sa Batangas City. Sa mga kapag bus. pupunta ka, kapag tatawid ka ng Mindoro, Yan. Kasi tatanong ko, yan din ang daanan mo dyan eh, ha? Oo. Mismo. Kung kapakan sa Puerto Galera, dyan yan. Yun. Ayun. Pero sa bagay, bus naman yan. No? So, sasakay pa yan sa Roro. Oo, mayroong mga tinatawag na fast craft at mayroon din yung roll-on, roll-off na mga barko. Doon sumasakay yung mga sasakyan. Oo. Dahil meron na tayo ngayong strong nautical highway, maging yung mga papunta ng Iloilo, ng Cebu, iba pang lugar dyan sa Visayas at Mindanao, nararating na sa pamagitan ng Batangas Port. Ayun. Hindi ba delikado maglayag mula dyan sa Batangas hanggang sa Mindoro? Hindi naman rin. Hindi naman. Ligtas naman. So, pwede kami pumunta ni Miss Thea ngayong weekend. Ang init eh. Parang ayoko. Agad na galit. Ang init eh. Abay, papasyalan natin si Miss Let sa Mindoro. Miss Leth, kailan kami punta sa beachfront nyo? Pero Yes. hindi mo na sa ngayon. Kapag meron na. Ay, daling kausap. Oo nga naman. Salamat, Miss Let. Maraming magagandang lugar. Oo, di ba? Kasi ano yan eh, shoreline yan eh. Correct. Di Tsaka ba? masarap ang pananim dyan, di ba? Yung mga Oo, bunga. di ba? Oo. Nakating tayo dyan. Talaga. Kaya Bisaya. Punta tayo sa Salamat. farmland ni Miss Let Oo, di ba? Narciso. Yung beachfront, ha? Oo. Alam mo, dyan ako nakakain ng matamis na lonsones. Duko, yung tawag nila. Talaga, Duko. Meron pang beachfront yun, yung ang katapat naman Romblon. Romblon. O, di ba? Mm-mm. O kasi sa kabila, Batangas area, tapos Romblon. Mimaropa yan, di ba? Oo, Mimaropa. Region 4B. Oo, ayan. Naku. Okay, Tams. Kala mo, galing sa Evia Priya. Mindoro. Next target na pupunta ni Miss Thea. Mindoro. Oo. Tagal ko na hindi nakapunta ng Puerto Galera. Puerto Galera. Ako di ko pa napunta Puerto Galera. Uy. Pero nakapunta na ako Mindoro. Nakapunta namin doon. Pero di ba ako nakapunta ng Puerto Galera? Talaga? Nilalagpasan lang. Dinadaanan lang. Literal. Dinaanan. Ayan. Sa pa rin pong mga report, mga kaibigan, gagawing investigasyon daw po ng Kamara. Babala laban ho sa mga mapagsamantalang negosyante. Yan na. Abay, ano bang pinagagawa ng mga negosyante? Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Kaya magsisilbing babala sa mga abusadong negosyante, lalo na sa mga nagpapapaw ng mas mataas na presyo, ang ikakasang investigasyon ng Kamara sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jefferson Kunghun, seryoso ang babala ni House Speaker Martin Romualdez at dapat magsilbing warning sa mga sangkot sa kartel sa iba't ibang industriya sa agriculture sector. Dapat anyang itigil nila ang masamang gawain dahil kung hindi, mapipilitan ng gobyerno na sampahan sila ng kasong economic sabotage. Sa panig ni Taguig Representative Palmi Zamora, kailangang protektahan ang interes ng consumers.
lalo na ang mga mahihirap, kaya napapanahon ang government intervention para maiwasan ang pang-aabuso. Dagdag naman nila Union Representative Paulo Ortega, masyado nang mabigat ang naitatalang inflation sa bansa. Kaya nakalulungkot ang may mga negosyante pang nagsasamantala. Una rito, matapos ang ipinatawag na meeting at marinig ang hinaing ng mga retailers, supermarket operators at mga agricultural producers, agad ay pinag-utos ni House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon para matukoy ang ugat ng discrepancy o malayong pagitan sa presyo ng retail at farm gate prices. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, badta ng DOJ nakakasuhan ng sino mang empleyado ng gobyerno na magko-cooperate sa ICC. Suportado ni Senator Bato de la Rosa. I-detalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Suportado ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang babala ng Department of Justice na kakasuhan ng sino bang opisyal o tao ng gobyerno na mag-cooperate sa International Criminal Court o ICC sa investigasyon nito sa drug war ng Duterte administration. Ayon kay De La Rosa, ang kooperasyon ng sino mang taga-gobyerno sa ICC ay takatang pagsuway sa patakarang inilatag ng gobyerno dahil wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Sagot ito ng senador sa ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nasa 50 aktibo at retiradong pulis ang kinontak ng ICC at hininga ng paliwanag sa partisipasyon nila sa madugong drug war. Sabi ni De La Rosa, wala daw nakipag-ugnayan sa kanya mula sa ICC. Nagtataka din daw ito kung saan nanggagaling ang mga impormasyon ni Trillanes na hindi ka panipaniwala. Para naman kay Trillanes, hindi na talaga ikokontak pa ng ICC si Senador Bato dahil kasama siya sa mga paunahing suspect sa namalinaw na ang ebidensya laban sa kanya. Hindi rin naman umatisi ang mga polis na tumugon sa ICC dahil sila din naman ang magkakaproblema kung hindi niya nasagutin ang mga katanungan sa kanila at ipagtanggol ang sarili sa nangyaring drug war. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Standby naman sa ating balitang showbiz. Ano yan? Ito na, binago yung telepono natin na tatawagan para sa malakas. Naka-red alert kasi yung isang telepono. Ay! Parang Luzon Grid. Ano ba yan? Parang Visayas Grid. Nagbayad ba tayo, Aliyah? Pinambili mo na naman ng pizza. Ito para tayo makapagkape. Ayan. Pera. Magkapagkapera. Yun na. 0998-568-9094. 0998-568-9094. Yan pong tatawagan. Oo, para sagutin ang ating katanungan binitawang kanina. Pero standby sa ating showbiz balita. Singer na si Angeline Quinto ikinasal na sa kanyang non-showbiz partner sa Quiapo Church. Ba? Pwede ba naman pakasal sa Quiapo? Pwede naman. Pwede akala ko si dahil super busy simbahan, siyang pwede. Simbahan. Isinasantabi yung kasal. Saan yun? Doon sa mismong malaking baka may space o meron sa doon. likod, di ba? Parang yung mga binyagan. Kung gusto mo na mas engrande, ipasara natin yung Quiapo Church. Sa Carino Grandstand. Grandstand. Pilipinas ang oras, alas 4:43 ng hapon. Sa alas 4:47. RH May winner na! At narito na ang ating mas malakas. Yun. Mas malakas sa mas malakas cellphone. Winner na. Sa Yun. cellphone. Galing. Ba? Sa telepono? Sa telepono. Ayan, sa telepono. Sa cellphone. Sa cellphone. Kasi cellphone yung ginamit natin eh. Yung 0998-568-9094. Yun. Okay, pag kinausap na natin ikaw, kung sino ka man, nagparamdam ka. Maging sino ka man. Kung babae ka o lalaki ka, huwag mo basta-basta ibababa ang telepono dahil kakausapin ka pa ng ating mga assistance dyan para i-assist ka pa kung paano magkakaroon ng katuparan. Tayo magkakapera? Yan. Yung pagkakaroon ng pera. Kaya naman sagutin mo na. Ikaw na rin ang ibigay mo sa amin ang aming tinanong kanina at sagutin mo na rin. Hello? Magandang hapon po. Good afternoon. Pangalan po nila, ma'am? Luan po. Ma'am Luan. Taga saan po kayo? Taga Muntinlupa po. Muntinlupa. Sa loob o labas?
Sa loob po, pag lumabas po, hindi na po munti. Oo, Tama, mo nga. Oo tama. nga naman. Oo, tama. Ang aming Joke tanong, lang. Miss Luan, ay? Ano po yung pinakamatagal na radio station? DZRH po yung sagot. Ilan taon na kami? Ilan Yan. taon na ang Ilan aming taon na? pila? Ha? 85 po. 85. Ilan taon na si Sir Ray Sibayan? Ilang taon na si Miss Thea? Oh, sorry po, hindi ko po alam. Hindi, oo nga naman. Hindi naman yun ang tanong eh. Hindi naman yun. Congratulations! Babalikan ka ni Kyle. Okay, para malaman ang detalye, para maibigay na sa iyo ang iyong Premyo! Congratulations, Miss Luan ng Muntinlupa Congrats. Loob. Ay, Muntinlupa. Thank you so much. Maraming salamat. Oy, ayain mo na ang mga kapitbahay mo. Makinig lagi tumutok sa DCRH, ha? Yan. Apo. Thank you so much. Ayan. Congrats. Yan, o diba? Nakakalamig ng ulo kapag Ay, oo, kahit syempre. nasa kalagitnaan ka ng tustahan ng Saka panahon. nakakalamig ng ulo pag mayroong may magkakapera. O yun, di ba? Ang hirap nun, mainit ang panahon tapos wala ka pang pera. Ay, oo. Baka maibuhos mo lahat ng pwede mong ibuhos. Ay, Diyos mio naman. No. Pero wag naman sana. Magsikap tayo para tayo makapagkape. Ra. Yun. Okay lang. Ayan. Ay, meron pa tayo. Humahabol. Meron ba? Humahabol. Ba? O sige, pasok natin to ulit. Pilipinas ang oras, 10 minuto bago mag-alas 5. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan. RH Break Time. Tumaas ang bilang ng mga insidente ng sunog sa bansa para sa unang bahagi ng taon base sa talaan ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay BFP spokesperson Colonel Annalie Carbajal Atienza, mas mataas ng 37% ang mga naitalang sunog ngayong taon kumpara sa naitala noong first quarter ng taong 2023. Hinimok naman ni Atienza ang publiko na magkaroon sila ng sariling fire extinguisher sa bahay para sa agarang pag-apula ng maliit na apoy. Narito ang bahagi ng panayam kay Atienza. Ang atin naman po diyang purpose niyan is hindi na lumaki pa. So agad-agad po magagamit natin yung fire extinguisher. Oo, pero siyempre kailangan din siguro may proper seminar on how to handle fire extinguisher, ano? Yes po, kaya ina-advise po talaga or ini-encourage natin especially sa residential, although sa ibang type of occupancy like business, industrial, hospitals ay required po talaga siya sa fire code. Samantala naman, 2 ang patay habang isang nakaligtas matapos silang tamaan ng kidlat dyan po sa may bayan ng Gataran, Cagayan. Ang mga namatay po ay kinilalang sina Dante Seguro, 77 years old, at Ray Fabia, 65 years old, parehong mga manalon o mga magsasaka mula sa naturang bayan. Ayon po kay MDRMO Officer Brian J. Seguro, pauwi pa lamang ang 3 nang biglang maabutan ng malakas na buhos ng pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sumilong ho ang 3 sa isang puno nang bigla silang tamaan ng kidlat. Dahilan po na mamatay ang 2 biktima. Nakaligtas naman ng isa matapos itong tumalsik at agad hong naisugod sa pagamutan.
Samantala, dismayado si Senator Pia Cayetano sa kabiguan ng DTI na ilatag ang mga patakaran para sa implementasyon ng RA 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Patuloy kasing nakatatanggap ang Pilipinas ng Dirty Ashtray Award dahil sa kakulangan ng kontrol sa bentahan ng sigarilyo at vape sa bansa. Sabi pa ng senadora, nakalulungkot tignan na hindi umano nagmamadali ang Department of Trade and Industry na ipatupad ang naturang batas sa kabila ng papalapit na deadline ng papaparehistro ng lahat ng vape products sa June 5. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan, pinagsabihan ni Senator Pia ang DTI na kung hindi nila kayang gawin ang kanilang trabaho ay humingi sila ng tulong sa FDA. Akala ko pang hindi na kayang gawin yung trabaho, umalis na. Ay, hindi naman. Alam mo naman si Madam Pia, din yan Kalmado lang naman. Pero heto, meron pong isusumiting panukala daw po sa Senado na magbabawal sa mga estudyante na sila'y makapag-cellphone sa loob ng mga silid-aralan. Ayon po kay Senador Sherwin Gatchalian, layunin daw po ng naturang hakbang na maengganyo ang ating mga estudyante sa elementary at high school, senior high school na magbasa ng libro sa halip na mag-cellphone na lang sa oras ng klase. Ayon po kay Gatchalian, nakakalungkot na maraming estudyante daw pong nakatutok sa YouTube at Facebook. Ayan, YouTube maging University, sa IG, Facebook University, at maging sa TikTok University. Diba? Sabihin mo, saan mo natutunan yan? Sa TikTok. Saan mo natutunan yan sa YouTube? Tapos tinanong mo kung sino yung source nun. Sa halip daw na tumutok sa pag-aaral, nakatutok na lang sa social media. Isinusulong din po ni Gatchalian ng Senate Bill number 475 o ang National Reading Month Act para hikayatin po ang mga estudyante na gawing hobby ang pagbabasa ng mga aklat at iba pang learning materials. Oo nga, no? Parang nawala na sa mga mag-aaral natin na yung parang habit na wala magbasa. na yatang tao ngayon sa mga library. On tahimik na, no? Parang lang, for the gram na lang. Kaya ka magla-library for the gram. Oo nga, no? Ay, pamamahayan ng mga mumu pag walang tao. Walang mga mumu. Mamabahayan ng anay. Ang anay, saka... Oo, di ba? Magkakatinalalo. Naboboring tuloy yung mga librarian. Uy, favorite kong tambayan ng library. Oo, di ba? Kasi aircon. Saka ang sarap kasi singutin yung mga libro, yung amoy yan eh. Yung mga libro yung amoy papel. No? Ako gusto ko lang kasi aircon nga. Motivation ko yun. Kasi ibang classrooms, hindi aircon. Library, kailangan mo ingatan yung mga libro doon. Iba kunwari nagbabasa ng libro, yung pala nakatulog na. Yan. Samantala, nakitaan naman ng Department of Justice ng sapat na batayan para iakyat sa korte ang kasong cyber libel kay Manibela Chair Mario Balbuena Jr. Nag-ugat ang kaso sa reklamo ni Transportation Secretary Jaime Bautista matapos na akusahan ni Balbuena ang kalihim na tumanggap ng suhol. Inirekomendahan ng DOJ na kasuhan ng 2 counts ng paglabag sa cybercrime prevention law si Balbuena. Kumbinsido ang DOJ na libelous at malisyoso ang mapahayag ni Balbuena ng korupsyon laban kay Bautista sa isang TV interview, habang ibinasura naman ang reklamong grave threats dahil sa kakulangan ng probable cause. Standby sa ating showbiz princess, samantala nangamatay ang Emperor Penguin sa Antarctica dahil po sa madaling pagkatunaw ng yelo. Ayon po sa mga scientists ng British Antarctic Survey, naitala ang record low na sea ice sa pagtatapos ng 2023, kaya apektado daw po ang breeding ng mga emperor penguin. Ang emperor penguins na siyang pinakamalaking species ng penguin sa buong mundo ay umasa daw po sa sea ice para sila'y makapangitlog. Kung mabilis matunaw po ang yelo, mapipilitan daw po ang mga chick o yung mga baby penguin na lumangoy bago pa sila tubuan ng balahibo. Kaya lang sabi ho ni Peter Fretwell, isang scientist, maaari daw ho silang mamatay sa sobrang lamig o malunod. Pero dahil nga sa madaling matunaw ang yelo gawa ng climate change, ibinaliwanag po ni scientist Fretwell na libo-libong chicks o baby penguins ang posibleng namatay gawa ng record low na sea ice.
Nakakasad naman yan. Oo. Pero bago ko basahin Ito na. ang ating huling item, babtiin lang natin magandang hapon na nakatutok sa atin na Grab driver na si Kuya Oy, Bernie magandang hapon, Ponce. no? Nasakay-sakay ang ating malaaga mulak na boss. Wow. Yan. Oo. Si Johnny Faith Killing, hingan niyo po ng malaki-laking tip. Yun, aba, ayos yan, ha? Oo. Nakatutok sa atin yan ngayon. Sir Kuya Els Bartolome, Bernie. magandang hapon din po sa saka si dating PNP Chief Nick Bartolome. Yeah. Showbiz! Ito na nga. Sa ating showbiz. Oo. Si Angeline Quinto ay ikinasal na sa kanyang non-showbiz partner sa Quiapo Church. Yun. Alam mo, bibihira lang kasi ako na... Oo. Kasi normal sa Manila Cathedral. Yan, di ba? Sa Bihira ko San marinig Agustin na sa Quiapo Church Oo. nagpakasal. Baka naman simple lang. Simple. O tsaka hindi Mga close aircon kasi relatives doon, lang. di ba? Oo. Pero malaking simbahan. Ay, oo. Sa bahagi ng Quiapo Church. Saka baka yung deboto sila ng celebrity, Quiapo. Kay Black Nazarene. Ang alam ko, taga Manila kasi si Angeline. Yes. Wow, si Mars. Mars. Idetalye mo nga showbiz princess Aliyah Catlo IV. Aliyah. Miss Aliyah, ikaw Na na. ang singer na si Angeline Quinto sa kanyang non-showbiz partner na si Nanrev Dakina kahapon at nagpalitan sila ng matamis na ideal sa Quiapo Church. Ito ang napiling venue ng mag-asawa dahil si Angeline ay kilalang deboto ng Poong Itim na Nazareno. Tama ka, Miss Thea. Siya ay tubong Maynila. Tuwing Enero ay makikita rin ang singer na talagang sumasama sa traslasyon. Star-studded ang kasal na dinaluhan ni na Vice Ganda na ayon sa report ay ang man of honor. Ang singer na si Eric Santos na ring bearer, si Sara Geronimo, Regine Velasquez, Charo Santos, Manila Mayor Honey Lacuna at iba pa. Very Manila ang team ng kasal dahil ang bridal car ni Angeline ay isang jeep. Yun. Napuno ng mga bulaklak at may placard sa gilid na salitang bagong kasal. Makikita rin sa video na open to public ang kasal na dahil hindi isinasara ang Quiapo Church tuwing may event. At punong-puno ng mga tao ang likurang Hindi masayang-masayang. Ang saya. Yan ba ang dream mo rin, Miss Aliyah? Lakayan yun. Yan ba yung dream mo rin? Yung Sa Quiapo? Yung ganyang Gusto mo kasal. sa Quiapo? Tapos ang yung bridal car ay jeep. Yung medyo private event lang kasi itong kay Angeline Quinto ay punong-puno ng mga star-studded, tao. Open to public. Oo, ng Quiapo. Todo picture. Ang mga dumalo na mga... malay mo, 5 years from now malay mo 5 years, di ba? Ang ganda cute di ba? Malay mo 5 years from now maisip mo na ganyan ang magiging theme ng iyong kasal. Hindi gusto ni Aliyah privado. Hindi ko sure yung 5 years from now. So gusto mo mas maiksi? Yung theme pwede makonsider pero yung 5 years from now hindi pa siya sure. O, diba? Gusto ko yung theme. Malay mo, di mo alam ang kapalaran. Oo naman. Oo. Pero yun na nga, no, kapag yung isang matatandaan ko na ikinasal sa Quiapo Church, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, si Corina Sanchez tsaka si Mar Rojas ba? Sa Quiapo Church. Oo. Paki-refresh yung aking memorya. Aliyah Catlo. Help me, ganyan. Wala kay ito, Miss Thea, no, medyo, may mga, tignan natin kung sino mga artista na talagang nagpakasal sa Quiapo Church, pero bibihira. Ang mga nagpakasal dito sa... Devotee pala si Miss Angeline dyan. Oo, kasi nga open to public Ang Quiapo Church talaga ay napaka-importante kay Angeline dahil nga siya ay deboto ng Poong Itim na Nazareno. Yes. Salamat, Miss Aliyah. Thank you, Aliyah. Sa break time showbiz, ito si Aliyah Catlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yun, and salamat to. Ang bilis-bilis. Thank God it's Friday. Yes. That's it for our... Enjoy your weekend. That's all for the week. Ayan. Uy, Yes. ay, hindi pa pala huling linggo na ba to ng Abril? Hindi pa meron pa tayong pahapon. Hanggang Martes na 2 pa tayo. Oo, ayan. Pero technically, huling linggo linggo na rin na. to. Oo. Kasi yung for next week, ibang bahagi na Pwede siya. nang i-scrap yung 2 days. Huwag mo i-scrap kasi araw ng sweldo yung Ay, oo Tuesday. nga pala. Oo nga, wag. Tapos yung susunod na araw ay holiday. Kaya huwag mo Yun. scrap. Huwag mo tatanggalin. Pwede Kailangan natin yan. Pwede naman kayo mag-file gusto yun ng long weekend. Ay, magandang idea na yan.
Pilipinas. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po, Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Susunod na, balansyado po babalita atin sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras, alas 5:03.